pinaglalaban kasi ng Vice President is pariha din ang pinaglalaban ng grupo namin. Therefore, hindi mahirap makumbinsi ng mga volunteers considering that nararamdaman talaga nila na si VP Sara is the ultimate option para sa changes na nangyayari. Yes. Alright. So kung magpapatuloy ito, walang papalit, paano na kaya tayo? Kaya, as I've said, by hook or by crook, we will be supporting VP Sara. The more na doing it to VP Sara, the more na nagkakaroon ng simpatiya yung tao. Just lang. Lahat gagawin namin para mag-protect siya, and then lahat gagawin namin para manalo siya. Good morning sa lahat. Good morning sa idol ko, kay Mike, kay Ma'am Pini, at saka kay Attorney Yvette. Now, kahit hindi ako politiko, when I received ng invitation to be one of the speaker dito, hindi po ako nagdalawang isip. Kasi gusto kong malaman din ng lahat kung ano ang nasa sa loob ng mga nasa probinsya. Lalo na sa lugar ko na Leyte, kung alam nyo kung ano yung Leyte in terms of the Romaldeses at saka yung Marcos. Now, maraming takot doon, but at this point in time, gusto ko lang ipaalam sa inyo na marami na rin galit. So kung anong sinabi ni Kung Mike, lahat alam namin yon at alam namin na niloloko lang kami lahat. So nung magtayo ko ng isang grupo, kasi ang kailangan kasi doon, ang nangunguna lang. Sabi ko, kung walang mangunguna, walang mangyayari dito. Kahit nasa Leyte tayo, gagawa tayo ng isang grupo na lalaban sa mga kabulastugan na pinaggagawa sa atin ngayon. So, isang tawag ko lang, marami ang volunteers. So right now, ang Southern Leyte ay composed po ito ng 500 barangays. So lahat ng municipalities at saka city, mayroon na tayong mga coordinators. At saka itong 500 barangays, mayroon na tayong at least 30 na membro. So with this, mayroon na tayong strong 150 Southern Leyteños na in support sa kausa ng raids at saka in support sa kausa ni Kong Mike. Anytime kung anong sabihin nila, lalaban tayo at saka ipapaalam natin sa kanila kung ano talaga ang tama para sa bansa. Okay. Kita nyo naman, ano? Sabi nga ni Kapenya, no, kailangan lang may isang manindigan. Nakita natin gaano manindigan si Congressman Mike. Pero doon sa isang lugar kung saan nananaig ang malalaking mga pangalan sa politika, may isang boses na malakas ang loob na lumaban, mag-organisa para ho maging mas matibay ang paglaban dun sa nangyayari ngayon sa kanilang bansa. Doc, ano po ba ang economic situation ngayon sa lugar po ng Southern Leyte at Leyte in general? Sa totoo lang, napakahirap po. Medyo swerte lang tayo kasi aside na may negosyo tayo, isa din tayong doktor, pero isipin nyo lang ang isang ordinaryong Southern Leyteño. Lahat nagtaasan, kung nagtaas ng diesel dito sa Maynila, mas lalong mataas doon sa amin dahil sa transportation. Now, lahat nagtaasan, mga bilihin, pero yung sweldo at saka yung mga biyaya galing sa gobyerno wala. So kung may mga ayuda dito, wala pang nakakarating sa amin at saka maraming naghihirap. Kaya sabi nga ng Juan, kailan pa ba tayo papatayin? Kasi parang inuunti-unti tayo, hindi na lang tayo diretso napatayin tayo sa hirap. Wala kami nakikita galing sa gobyerno except yung pamulitika at saka yung pambubudol sa atin. Okay. And at least dito sa Metro Manila, sa NCR, kahit papano may mga nagtutulungan. Pero doon, yun, kaya nga importante itong boses na to sa kapihan para mapaabot sa inyo na may parte ho ng Pilipinas na humihingi, sumisigaw, no? ng kahirapan dahil sa mga nangyayari ngayon dito sa ating bayan at sila mismo hirap din makakuha ng sinasabing
ayuda. Yan po ang reason bakit baka sabihin ng iba na parang may blind following tayo sa mga Duterte. So nakikita mismo natin kung ano talaga ang pinagagawa nila sa atin. Anong nagawa nila sa atin. At saka anong magagawa nila sa atin. Hindi ibig sabihin na Duterte, follow na lang tayo, support na lang tayo. But on my part, nakita talaga natin kung ano ang pagkakaiba. Kahit yung mga relatives ko, nalaman ko na mayroon palang mga adik nag-surrender during the time ni PRRD. So, yun ang hinahanap-hanap natin na sana bumalik. Is this aligned with her leadership or is it independent of VP Sara? Very much aligned and very much supportive to VP Sara, ma'am. Sa sinabi ko na nga kanina, ang pinaglalaban kasi ng Vice President is pariha din ang pinaglalaban ng grupo namin. Therefore, hindi mahirap makumbinsi ng mga volunteers considering that nararamdaman talaga nila na si VP Sara is the ultimate option para sa changes na nangyayari. Yes. Alright. So kung magpapatuloy ito, walang papalit, paano na kaya tayo? Kaya, as I've said, by hook or by crook, we will be supporting VP Sara. Yes. Your opinion po, no, having heard what happened yesterday, nadinig nyo naman Yes, po, po. nasubaybayan po ninyo, no? Obviously, hina-highlight po ng Kongreso, no, yung issue ng confidential funds. And if you will connect that with accountability, this is a key issue dito sa RAGE. Will you still continue to support VP Sara in spite of what the House has been projecting her? First and foremost, we were so disappointed what's happening in the Congress. Kasi as an ordinary person, supposedly, ang pagtingin namin sa kanila ay talagang honorable and they will be doing what is right. Pero makikita mo na ang daming ginagawang mali. Kahit yung painting lang, masasabi mo na gawa-gawa lang talaga. How much more itong sinasabi natin regarding sa confidential fund na wherein cleared siya ng COA, wherein sa studies nga ni Kung Mike, ang daming mga departments within the government, ang daming mga unliquidated advances. Mas malaki pa at saka questionable pa. So yung hindi naman mabibigyan ng good clearance itong si VP kung hindi talaga ginagawang tama. I've been in the government for several years. I've been the provincial officer of Southern Leyte. So alam ko rin kung ano ang proseso ng gobyerno. At I know that VP is in the right track at lahat ito ay gawa-gawa lang. As I've said, very much disappointed po kami sa pinagagawa ng ating mga honorables. Yun yung malinaw yung yung tinalakay ni Gov. Trumata, no, na mas malaki pa, no, ang papel ng gobyerno nito, no, compared dun sa ginagawa ni VP Sara, no. And yet, tila hindi nga accountable, no. Masyado lang sila nakatutok sa 2028. Di ba? That is the accountability he was looking for. And yes, Doc, continue po. Saka, if I may add, ma'am, the more they're doing it to VP Sara, the more na nagkakaroon ng simpatiya yung tao. Just lang. Lahat gagawin namin para mag-protect siya, and then lahat gagawin namin para manalo siya. And Doc, would you say this is blind loyalty or are you talking about fairness and equality? Fairness po, kasi sinabi ko nga, alam natin na gawa-gawa lang ito lahat, at alam natin na demolition to para sa kanya because she is ang hope ng karamihan at saka siya yung parang magiging deterrent para sa mga masasamang tao na nasa gobyerno. Well said, Doc. Well said.